Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 1, versikulo 67 hanggang 79. At ang ebanghelyong ito ay ang sandali kung saan si Zacarias na anak ni San Juan Bautista ay nakapagsalita na. At kung ating babalikan, si Zacarias ay napipi sapagkat hindi siya makapaniwala sa balita ng anghel na magkakaroon na sila ng anak sapagkat sila ay matanda na. Parang lumipas na ang panahon para magbunga pa ang sinapupunan ni Elizabeth na kanyang asawa. Kaya siya ay pinatahimik sandali ng Diyos hanggang maganap ang pangakong iyon. Kaya nga nung ipinanganak na si San Juan Bautista at sa araw ng pagtutuli sa bata, tinanong ng mga tao kung ano ang ipapangalan. At sinabi ni Zacarias sa pamamagitan ng pagsusulat na ang ipapangalan ay Juan, sapagkat ayon ang iniutos ng anghel. At nung sandaling iyon, siya ay nakapagsalita. At ito ang ebanghelyo natin ngayon. Ang unang-unang naibulalas ni Zacarias ay ang pagpupuri sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway. Ipinangako niyang kahabagan ng ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, si Jesucristo ang tanda ng pagpapanibago ng tipan ng Diyos sa atin. At kung ipagpapatuloy natin, nagsalita si Zacarias sa ebanghelyong ito patungkol sa kanyang anak na si Juan Bautista. Kanyang sinabi, "Ikaw anak ko ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan." At ito nga ang propesiya na nabulalas sa bibig ni Zacarias para sa kanyang anak na si San Juan Bautista. Kaya nga si San Juan Bautista, nung siya ay lumalaki na, nung gagampanan niya na ang kanyang misyon, siya ay nanirahan sa ilang, nakadamit ng mga balat ng hayop at kumakain ng mga pagkain katulad ng mga pagkain kinakain ng propeta sa lumang tipan. At ihahanda niya ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga si Juan Bautista ay nag-aanyaya sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Kanya silang binibinyagan sa pamamagitan ng tubig, sapagkat may darating na mas makapangyarihan sa kanya, ang ating Panginoong Hesukristo, na magbibinyag sa Espiritu sa mga taong naniniwala sa Diyos. Kaya nga, ang isa pang tungkulin ni Juan Bautista, kaya siya ay nagbibinyag, ay upang kanyang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Isang napakahalagang tungkulin ng propeta. Ang pagpapahayag ng kapatawaran ng mga kasalanan ay pagpapahayag din na ang Diyos ay hindi humahatol kung hindi umuibig. Kaya nga ipinagpatuloy sa mga salita ni Zacarias, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ipinapahayag ng mga salitang ito na ang isisigaw ng kanyang anak na si Juan Bautista ay ang pagmamahal at habag ng Diyos, na tila ba isang liwanag sa pagbubukang liwayway upang bigyan ng pag-asa yung mga taong hindi makakawala o nakakulong sa kadiliman ng kamatayan. At alam natin sa kasulatan, ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Kaya nga, tayong lahat ngayon ay binibigyan ng mabuting balita. Dumarating na ang liwanag ng bukang liwayway. Bukas na ang kulungan ng kadiliman. Maaari na tayong humakbang palabas. Kaya nga sinabi rito ni Zacarias,
papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang ibig sabihin, hindi patapos ang paglalakbay. Kung akala natin tayo ay nakakulong na, bigo, pagod, kaawa-awa, at ang mundo natin ay napakadilim, napakaliit, at na para bang hindi na tayo makakawala. Ang sinasabi ng pagpupuri ni Zacarias at ng misyon ni Juan Bautista ay bukas na ang kulungan, maaari tayong humakbang sa daan na inihahanda upang makatagpo natin ang Panginoon. Ito ang panahon ng Adbyento, isang panahon ng paghahanda upang sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng karanasan ng personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.